Useless at maituturing na economic sabotage. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos sa ininspeksyon niyang rock shed at rock netting project sa Benguet na nasira kahit ginasusan ng milyong-milyong piso. Ang isang proyekto noong 2018 hanggang 2019 pa ginawa. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Dahil sa mga tag-ulan nitong Hulyo, bumigay ang kinatatayuan nitong rock shed sa Camp 6 Cannon Road sa labas ng Baguio City. Dahil nagsagawa ng clearing operations doon, isinara ang Cannon Road. Kanina, isa ito sa dalawang proyekto ng DPWH Cordillera na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niya kung paano naapektuhan ng pagguho ang entrada ng tunnel, maging ang kalsada hanggang sa lumambot na ang pundasyon ng rock shed. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, kaya ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Sunod na binisita ng Pangulo ang rock netting project sa Camp 3 Cannon Road. Because napaka-notorious ng rock netting to as corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Ayon sa Tuba LGU, hindi na ipaalam sa kanila ang mga detalye bago at nang matapos ang mga proyekto ng DPWH. We are concerned sana during the kwan para makita namin kung sabi ni President if it is really standard, ang trabaho nila is standard, hindi substandard. Batid ng Pangulo ang galit at pagkadismaya ng mga residente at ng lokal na pamahalaan ng Tuba Benguet sa palpak na rock shed project na ito ng DPWH CAR. Kung inyo kasing makikita sa aking paligid ay bumigay na ang protection slope ng mismong proyekto maging ang mismong pundasyon ng rock shed. Kaya naman ang hiling ng mga taga rito ay mapabilis ang pagsasaayos nito. Sabi ng Pangulo, bumaba ng 35% ang ekonomiya ng lugar mula noong nasira ang proyekto. Yung mga namin dito, yung mga negosyante, mas lalo yung mga restaurant, medyo kumunti ng customer nila kasi walang hindi makapasok yung mga sasakyan dito. Ayon sa DPWH CAR, habagat at mga pocket mining ang naging sanhi kung bakit bumigay ang bahagi ng bundok sa rock shed. You can see along Cannon, very fractured talaga ang slopes natin. And aside from that, ang weather condition natin sa Cordillera, tag-init, tag-ulan. Sabi ng DPWH CAR, plano ring dugtungan pa ng ilang metrong rock shed ang nauna nang naipatayo. Sa ngayon, passable na ang Cannon Road pero para muna sa mga residente ng Baguio at katabing bayan sa Benguet. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras.